Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Bago lahat, sabi ko, hindi ako supporter ni Erwin Tulfo, ha. Nabigyan lang kasi ako ng ng t-shirt tsaka sombrero. Hindi ako supporter ni Erwin Tulfo. Hindi, seryoso. Ito nga pinantulog ko to eh. Nagkataon lang na nakita ko rin itong sombrero. Pero hindi ako supporter, ha. Wala akong pakialam kahit wag niyo iboto si Tulfo. Nagkataon na. Maganda rin kasi yung cap niya, yung fitting. Anyway, proceed tayo do sa mga content natin. May tatlo tayo major na pag-uusapan ngayon. Pero singit nga muna natin tong pinasa sa akin na video. Na-curious ako dito eh. Ano ba to? Coca-Cola Maggi. Ang Maggi brand ng instant noodles yan dati, no? Hindi ko na naabutan yan eh. Di ba? Ay hindi, naabutan ko. Nung nagtatrabaho ako sa sa Robinson Supermarket, saka nawala yan kasi parang naban yata yan kasi parang may nakitaan siya ng parang bakterya ba? Doon sa isang batch. Tapos hindi na nila tinuloy. Naka-receive na kami ng email sa supermarket na hindi na sila magko-continue ng production. Parang ganun. Coke Maggi. Coke Maggi daw. इसमें डालने वाले तेल India. Nakalagay dito sa caption India. Ay, sa comment India. Ang hilig ng India sa mga ganyan, no? Ano yung sibuyas? Forward ko lang, ha. So, nag-ano siya, no? Nagigisa. Kamatis. Sili ba yon yung green na sinama niya? Ano yung nilagay na yon? Mga sangkap ng India. ये कोका-कोला Coke. कोका-कोला में जादू रहता है Sarap. Libre ko kayo. Pag nag-eyeball tayo, yan ang pakain ko sa inyo, ha. Libre ko. Coca-Cola. ये स्पेशल मैगी Ito, Maggi. Ano yun? Ano ka lasa no, no? Pansit Canton. That is bullshit. Pansit Canton. ये हमारी बन गई लड्डू भैया Yeah! Pag nagkaroon kaya ako ng bisita, maluto nga yan. Inisprinkle ng Coke. Ano kaya lasa nun? Anyway, continue na tayo do sa main topic natin. So, meron akong napanood dito. Actually, ang dami na nagpapasa nito. Ano ba ito? Hindi ko ito naiintindihan. Ito, i-play nga natin to mga men. Kasi hinahabol ko ang nanay ko. Oh. Kasi ang iniisip ko, wala naman kayong pambayad eh. Ang kotse ko. Wala pa kayo. Ikaw ang... Ayaw na ng kausap. Luma kotse mo. Gago. Lumangakat. Luma. Lumangakat rin
akong pakialam kahit to. Ba't ko kailangan tumakbo? Kasi napapalalyan ko, hinahabol ko ang nanay ko. Eh, ikaw ang nag- Oy, to be fair bago talaga yung kotse niya, may plastic pa yung upuan. Totoo naman ang sinasabi niya, bago. Bilangga kami, tas sabay tinakbuhan kami 100 ako nito. kanina. Namangga ka pala ate eh. Pero bakit ang sinasabi niya, ano ba, sige. Ha? Ako nga kung may gasgas ang kotse mo, ako ang atribito. Pero bilangga ko kami, tinakbuhan mo kami. Ba't ka tumigil? Nagkamadali lang ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, Oh. wala ka namang pambayan. Wait. Bakit kailangan ng pambayad ng binangga mo? Anong sabi dito sa comment section? Ba't kailangan sabing ganun ito, ang point ng babae, yung wala naman sira yung binangga niya. Yung sa kanya meron. Kumbaga, umaalis na siya kasi nga ayaw na niyang makipag-argumento kasi ayaw na niyang pagbayarin. Hindi pa rin. Di sana kung nakipag-usap ka o tingnan natin, may sira ba yun sa'yo? Mukhang wala naman sira yun sa'yo. Sa akin nga may may sira eh. So, wag na nating... ang labo kasi tinakbuhan niya kasi eh. Diba? Siyempre, yung di umano'y binangga niya, naramdaman siguro nila yon. Kaya nga nila nasabi na bangga sila. Pero, ang confusing ito, no? One problem Filipinos have, the word accountability. Instead of apologizing and settling, she has the nerve to say luma and walang pambayad. Medyo may pagkamata pobre nga naman, Diba? Ma'am, siguro hindi ka nakapag-attend ng seminar sa LTO. Hindi mo kasi alam na ikaw ang may sala. Seminar ka mo. Bago ko magyabang. Luma but fully paid. Bago kotse niya kaya baguhan siya. Wala siyang alam sa rule sa kalsada. Wala din siyang modo. Baka bago din kabit ang utak kaya hindi masyadong gumagana. Hindi nga, kung common sense ang pag-uusapan natin, di ba? Siya yung nakabangga. Ayon dito sa pagkakapanood ko kasi kaya siya hinarang, siya yung nakabangga. Imposible naman na yung bumangga, yung nakabangga sa'yo ang haharang sa'yo. Oo, tama. Di ba? Parang baliktad yata na ang pagbabayarin pa yung binangga mo. Medyo naguguluhan ako eh. Ano wala pambayad? Tato ka ba? Ano mo Yabang mo Ayan ayan, birangga kami Ano? Ano? Mayabang ka pa? Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Nambangga. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi ko ako nakabangga. Kaya nga ako nagganon Bakit hindi mo nga tinigilan? 'Di ba? At saka bakit kung hindi ikaw alam mong hindi ikaw ang nakabangga, bakit aware ka na hindi ka nakabangga? Hindi, baka naman baka nagulat na lang siya kung ba't siya hinarang. Kayo'y nasa likod. Binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Nakastop. Kaya kita tinakbuhan, naisip ko, wala kang tas wala Akala ko ba hindi mo alam na ikaw ang nakabangga? Tapos ngayon, inisip mo na wala kang pambayad. walang pambayad. Madali ako kasi Hindi, tinan yung logic ni ma'am Sabi ni ma'am, hindi niya alam na siya yung nakabangga. Then sasabihin niya, kaya niya tinakbuhan kasi iniisip niya daw na wala daw siyang pambayad. Ano yun? Hindi ba sapat na yung dahilan, ma'am, na let's say sabihin natin na hindi ko alam na nabangga. Yeah, pwede naman siguro mangyari yun na hindi niya alam na nabangga niya. Diba? Okay. Pero bakit mo sasabihin na kaya ko kayo tinakbuhan kasi alam ko na wala kayong pambayad? Ano yun? Nangangati yung utak ko doon, men. nahabol ko ang nanay ko. Wala Kasi ang iniisip ko, wala naman kayong pambayad Ano mo Ang kotse ko. Wala pa kayo. Ayaw na lang kausap. Luma kotse mo. Gago. Kung Luma. mga
Wala akong pakialam kahit doon. Ba't ko kailangan tumakbo? Nagpapalag ako, hinahabol ko ang nanay ko. Eh, ikaw ang nag-ano eh. Bilangga kami, tas sabay tinakbuhan kami 100 ako nito. kanina. Ha? Kung ako may gasgas ang kotse mo, ako ang atribido. Pero bilangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Ba't ka tumigil? Nagmamadali lang ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, Oh. wala ka namang pambayad. Ano wala pang bayad? Tato ka ba? Pero ang sinabi niya nung una, hindi niya alam na, ano, doon tayo sa punto na yun, uulit naman to eh. Yabang mo ah. Ayan o. Ayan, bilangga kami o. Asan nga naman ang bangga dyan? Asan yung bangga? Parang wala naman ako nakikita. Wait lang ha. Saan banda? Ito? Itong scratch nito? Asan? Dapat vinidyohan din kung saan part na yung may bangga. Ano? Ano? Mayabang ka pa? Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Nambangga. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi ko ako nakabangga. Kaya Oh, ang sabi niya, hindi daw niya alam na siya yung nakabangga. Pero ang sinasabi niya later on, hindi niya natiligilan dahil alam niyang walang pambayad. O akala ko ba hindi mo alam? Magulo to. Hindi, mahirap, mahirap. Ano ba talaga yung nangyari? Kaya dapat, hinanap ko ito sa news outlet. Di ba nag-viral ito kahapon? Kagabi hanggang ngayon, kukomentan ko na lang to siguro pagka, sabagay nakomentan ko ng partial, Pero kukomentan ko na lang to pag ito ay nailathala na sa news. Kasi hindi natin alam yung details eh. Ang gulo eh. Pero kung pagbabasehan natin itong video na to, hindi nagko-connect yung mga brain cells ko doon sa sinabi niya na yung based on argument, unang-una sinabi niya, hindi niya alam na siya yung nakabangga. Tapos biglang sasabihin niya, kaya ko kayo hindi tinigilan dahil alam kong wala kayong pambayad. Then magsasabi siya na bago ang kotse ko, luma yung kotse mo. Hindi, mukhang may something dito kay ate eh. Tapos parang ang lumalabas pa, ang mga tanga-tanga pa yung nagrereklamo sa kanya. Siya yung cool lang Nakakapundi naman talaga yon. Yung parang, ikaw na nga yung nasa alanganin, ikaw pa yung cool. Di ba? Tapos doon sa part din naman ng hindi rin naman makita kung alin doon yung nabangga. Sabagay, baka hindi niya naman na-videohan ng maayos, no? Kasi itong, hintayin na lang muna natin yung, yung official na news dito. Kasi ang gulo eh, baka mamaya, may kasalanan din yung nagko-complain, may itong video na to, nasa isang side lang eh. Pero malinaw dito, may something dito kay ate talaga. Na hindi ko maintindihan kung ano yun. Anyway, next video. Ito naman kay Willie Rebillame. Ano naman to sinasabi ni Sir Willie Rebillame? Wait lang ha. Walang volume eh. Sa unang pagkakataon, naglatag na ng plataforma sa media. Si senatorial candidate Willie Rebillame. At least kahit pa paano, meron na siyang plataforma, Pero February 10 pa to, Naglatag na pala siyang tingnan nga natin. Ba't walang sound? Wait lang, wait. Wala yata sound. Nakapokus na sila sa kasuhan, nakapokus na sila saan? Sa demandahan, sa pagtanggal ng kapwa nila mga politiko. Doon na nakapokus ang lahat. Hindi na tayo nakapokus sa mga mahirap. Bilihin ng bigas, bilihin ng sibuyas. Mahirap na naman Mga pisat, lahat ng ito, ano ba dapat gawin? So dapat doon nakapokus. Saka dapat alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Kalusugan, di ba? Importante sa akin, kalusugan, trabaho at edukasyon ng mga bata. Parang generic lang yung sinabi niya eh. 'Di ba? Halos lahat naman ng kandidato yan naman ang sinasabi. Parang generic lang yung sinasabi ni Willie Rebillame na yung parang pwede mong isipin yan on the spot. 'Di ba?
Hindi, ano yung... Hindi, ito, level ng, ano yung sagot ni Willie Revilla, hindi siya level ng may gusto talagang gawin sa Senado. Kahit sino dyan, kaya namang sabihin yung ginawa niya. Ano ba sinabi niya dito? Yung sa mga mahihirap. Bilihin ng bigas. Bilihin ng bigas. Sibuyas, kamatis at sila. Lahat ng ito, ano ba dapat gawin? So, dapat doon nakafocus. Saka dapat alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipinas. Motherhood statement lang to, min. Kalusugan, di ba? Importante sa akin, kalusugan, trabaho at edukasyon ng mga bata. Kahit sino maiisip yan Di ba? Anyway, at least hindi niya naman binalik yung tanong, di ba? Kaya lang masyadong sa level ng tinatakbuhang senador, masyadong mababaw yung ano niya. Pero kayo kung gusto niyo iboto niyo. Wala namang doon. Masama. Next issue. Ito. Ano ba itong nangyari dito kay yung kay Mark Heras? 'Di ba may time na itong si Mark Heras dati sikat na sikat, no? Na sila pa ba ni Jenilyn Mercado dati? Hindi ko na naabutan yun Baka sabihin niyo naabutan ko. Parang 'di ba sila yung batch 1 nung Starstruck noon? Tama ba ako? Ba't parang naging ganito ang buhay ni Mark Heras? Actually, matagal na ito request sa akin parang pinalo up lang ako. Shout out, ma'am. Anong name ni ma'am? Wait lang. Ma'am Heidi Atienza. Inano ni Ma'am Heidi Atienza. So, tingnan tong video na to. Parang matagal na to Pero, tingnan natin. Di ba? Wait lang. Narurumor yan na magkasama sila sa casino, di ba? Netong Jojo na to. Di ko rin kilala tong Jojo na to. Sino ba tong Jojo Mendres na to? Halatang balisa ang pumunta sa Quezon City Prosecutor's Office ang nandito lang ako singer na si Jojo Mendres. Singer? Ito'y para ireklamo ng grave threat ang actor-dancer na si Mark Heras. How do you feel now, Sir Jojo? Para akong hindi pa ako comfortable as of this time. We are now ready to file the case and we leave it to the prosecutor's office for him to investigate and hopefully to prosecute the case as well. Nag-ugat ang problema ng March 23 nung PMPC Star Awards for TV. Sa video, makikita na tila hindi mapakali at di na komportable si Jojo Mendres na award presenter. At makakasama dapat niya sa entablado si Mark Heras. Pero bigla umunong nawala si Heras. Kaya't sinalo siya ng aktor na si Rainier Castillo. Bago ang event, nagkita pa sa isang hotel room sa Quezon City sina Heras at Mendres. Susunugin ko ang bahay mo kung i-echapwera mo ako. Sabi ni Mark Heras. Doon nagbanta umano si Heras na susunugin ang bahay ni Mendres kung ma-echapwera o baliwalain siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hinala ni Mendres, posibleng dahilan nito ang pagiging malapit niya kay Rainier. Dahil sa mga banta, haba ng hair ni ni Sir Jojo Isa na anya siya at hindi na makapagtrabaho. So until now, sleepless nights pa rin po kayo? Oo. Actually, marami akong mga works na hindi ko natatapos. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit niya. Dagdag alalahanin pa niya ang mga bashing o batiko sa kanya online. Ang hirap ng pinagdaanan ko, bubugsarado ako sa social media. Through this court, sana mabigyan ako ng justice at malaman ng taong katotohanan. Habang nagsasampa ng reklamo si Mendres, dumating naman si Castillo na nagsabing sinubukan pa niyang pagbatiin ng dalawa. Baka pwedeng mag-usap na maayos, wag na mapusahan sa Ang alam ko sila na ni attorney niya magkausap about dito. Pero hindi na napigilan si Mendres sa paghahabla. Patuloy na sinusubukan ng news team na makuha ang panig ni Heras kaugnay sa reklamo. Zia Ambrosio, ABS-CBN News. Kasi before nakikita na sila na magkasama lagi, di ba? Parang napagdudahan na sila dati nun Ano ba nangyayari kay Mark Heras? Di ba? Hindi ba siya nakapag-ipon dati nun? Ito naman yung mga kapatid natin nasa LGBTQ, I know somewhere out there, may mga taong para sa inyo. 'Di ba? Kaya lang
wag niyong paiiralin sana yung pera. Feeling ko parang feeling ko sa pera to eh. Actually, nag-research ako tungkol dito sa video na pinasa sa akin ni Ma'am Heidi. Meron palang alam ito, I don't know kung reliable information tong nilalabas ni Sian Gasa, no? Pero pakinggan natin. Kasi ano ba ang reason niyan? Tingnan natin tong sasabihin ni Sian Gasa. Hi mga Mars, pasensya na no, sleepy na ako. Kasi kadalasan dito nanggagaling yung mga leak pero disclaimer lang unverified din naman kasi sinasabi nito pero tingnan natin yung possibilities kung ano ba yung reason. Hindi pa kayo naantok at naghahanap kayo ng chismis. So, bigyan ko lang kayo ng midnight snack. Hindi lang natin sigurado kung nagkasubuan ba o hindi. Pero one thing is sure. Pinirahan ng malala ni Mark Heras si Jojo Mendrez in less than 2 months time. More or less, ang total amount is 800,000 pesos. It is confirmed. The question now is, paano nag-accumulate yung 800,000? Paano pinirahan ni Mark? Sa paanong paraan? In what way? How? Blah, blah, blah. First, inuuto-uto ni Mark si Jojo Mendrez na i-promote yung kanta niya na Somewhere in the Past or Somewhere in My Past. I forgot the exact title. And every time na pinopromote ito ni Mark Heras, ginagawa ng reaction video or whatsoever sa social media, binibigyan ni Jojo si Mark ng honorarium between 25,000 pesos to 50,000 pesos. Ako na lang mag-review nung kanta mo! Laki 3 times or 4 times. Another means of 25,000. Inaaya ni Mark si Jojo na pumunta sa casino, particularly sa Okada, para mag-casino. Ito na yung nakikitang video. Tingnan nga natin to. Parang kumakalat na yung video na yun before eh. Hanapin nga natin Mark Heras. Na nakikita sila, nabivideohan sila. Ito no? Ito yung nakikita na sila. Mukhang may glimpse of katotohanan yung yung mga kwento ni Sian Gasa. Well, hindi natin alam kung inaano lang ni si Mark Heras tsaka magkasama sila sa casino, no? Ano ba nangyari dito kay Mark Heras? Patuloy natin. Sige, kwento pa Sian Gasa. And then, si Jojo naman ay binibigyan si Mark ng kapital around 50,000 pesos. Sarap! Kapag nanalo, take home ni Mark yung buong pera, including the capital. Pag natalo, binibigyan o inaabutan pa rin ni Jojo si Mark ng 30,000 pesos para maiuwi sa kanyang pamilya. Sana all, no? Kumbaga, oo nga pala, may pamilya, may anak ito si Mark Heras, no? 'Di ba? Then sige, pagpatuloy natin. Matalo ka or manalo sa casino. Sarap, no? Hindi ka pa rin panalo dahil meron kang spunky. Sana all. Naghihingi rin lagi si Mark kay Jojo at nagdadrama-drama ng mga gastusin, alam niyo na, mga galawan ba? Ganito, gastusin sa pamilya, pambayad sa ganyan, etc. Then si Jojo naman ay padala ng padala sa Maya account ni Mark. And there is this one. Yun ang mahirap no? Mga kapatid natin na nasa LGBTQ. Dapat talaga ang I don't know kung ano ba namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi ko naman alam, pero kadalasan yan, no, sa mga kapatid natin na nasa LGBTQ. Kapag ganyan na ang nararanasan nyo, yung puro hingi na, stop na. Kasi hindi na kayo love niyan eh. Whatever it is, actually kahit hindi hindi sa pagiging LGBTQ, kahit sa anong relationship, kahit sa friendship kahit sa barkadahan, pagka nararamdaman mo na
nakikilala ka lang pagka uutang sa'yo or hihingi ng tulong sa'yo, tama na. Makapagbigay ka once, no? Let's say, malaki na yun. Kahit sabi mo 5,000 lang ang naibigay mo, at least na ipakita mo naman na tumulong ka. Pero yung mamamayat mamayain ka, tapos napapansin mo, parang umaabuso na. Sometimes, no, kahit na mahal mo yung kaibigan mo, o kahit mismong girlfriend mo, or kahit ano, na hindi pa naman kayo mag-asawa, tapos feeling mo parang pinapansin ka lang pag may kailangan. Red flag na yon, men. 'Di ba? Magtira ka pa rin para sa sarili mo. Kasi unang-una, hindi mo pa naibabahay yan. Hindi naman sa dahil sa gano'n, no? Hindi, kahit na, katulad ng sinabi ko, hindi lang sa relationship na romantic, kahit sa pagkakaibigan, 'di ba? Mag-set ka rin ng limitations ng pagtulong mo. Lalo na't kung hindi mo kadugo. Actually, kahit ka mag-anak din, ganyan din eh. 'Di ba? Maliban na lang kung yan ay anak mo or asawa mo na. Pero yung girlfriend mo pa lang, lalo na kung bago pa lang kayo. Siguro pwede na siguro 8 years na kayo, no? O 10 years na kayo na magka-relationship. 5 years pataas. Pero yung kahit live-in na kayo, okay na yun siguro. Pero yung nasa ganyang stage pa lang kayo, na grabe ng isip-isip din, no? Pero sa inyo pa rin yan. Pera nyo pa rin yan eh. Diba? Kaya lang, syempre, sa experience ng iba, pwede tayo matuto rin eh. Nagdrama si Mark kay Jojo na sabi na kailangan ng pambayad sa bahay, paano na to, hindi ko na alam ang gagawin ko, blah blah blah. So agad-agad na dinepositahan ni Jojo si Mark ng 200,000 pesos sa Metrobank. Sarap! Metrobank, I'm not sure, ayaw ko yun i-confirm, basta dineposit sa bangko 200,000 pesos after magdrama ni Mark. And then one time, after about few days, nagdrama na naman si Mark kay Jojo na hindi ko na alam ang gagawin ko, gusto ko na magpakamatay. Siyempre naawa si Jojo, sabi ni Jojo, punta ka dito sa Scout Lascano, isang restaurant. Then inabotan niya si Mark ng 75,000 pesos cold cash. And then after this, tuloy-tuloy na ang mga kadramahan ni Mark kay Jojo hanggang sa umabot na nga ng higit kalahating milyon na hut-hut niya. Ayos, no? Sa taong ito. And then there is this one time on March 23 na merong event sa Dolphy. Actually, ito sinasabi ni Sian Gasa na to, libelous to eh. 'Di ba? Let's say sabihin mo totoo yan, itong sinasabi nito ni Sian Gasa. Kahit pa totoo, no? Kasi ang yun kasi ay ito yung sinasabi ko sa inyo na ito ay personal issue. Now, ang sasabihin niyo sa akin, bakit ikaw bungo? Personal pala yan, bakit nire-reactan mo pa? Nailathala na po kasi sa public eh. 'Di ba? Nailathala na kasi sa public ito eh. Kaya pwede na natin pag-usapan. Pati yung pagdedemanda ni Jojo, ni Sir Jojo kay Mark Heras, na na rin sa public eh. Kung kasi ang isang bagay ay nakatago naman at fini-figure out nila kung ano yung sila ang nagsusolve ng sarili ng problema, tapos biglang nilabas mo, yun ang ito kasi nilabas na nila to sa publiko eh. Theater, whatever that event is, na si Jojo Mendrez ay kinuha as someone na magbibigay ng awards on one segment. Ito na yung award na sinasabi. Inabotan niya si Mark ng 75,000 pesos cold cash. And then after this, tuloy-tuloy na ang mga kadramahan ni Mark kay Jojo hanggang sa umabot na nga ng higit kalahating milyon na hut-hut niya sa taong ito. And then there is this one time on March 23 na merong event sa Dolphy Theater, whatever that event is, na si Jojo Mendrez ay kinuha as someone na magbibigay ng awards on one segment. And then kinontak ni Jojo si Mark.
saying na, do you want to come with me para magbigay ng awards, magkasama tayo sa stage, I will give you honorarium. I don't know wow. the honorarium. I think between 50,000 to 100,000 pesos. Wow! Umuo naman si Mark. So, call time is 7 Magpe-present ka lang ng award, 50,000. Ba't hindi na lang akong tinawag? p.m. sa Luxent Hotel. Alright. Para mag-ayos-ayos, para make-up, hair, etc., damit, wardrobe. And then from there, dumiretso si Jojo and Mark from Luxent Hotel around before 9 p.m. Dumiretso sila sa Dolby Theater. And then, pagpunta dun sa Dolby Theater, kaupo na sila doon, waiting for their turn para magbigay ng awards. And then, biglang umexit si Mark na walang paalam kay Jojo. Natanggap na niya yung honorarium, cash. Sabi na kailangan na daw niya umuwi. hindi daw siya makakasama sa pag-akit sa stage. So basically, kaya pala. What happened is, kinuha ni Mark yung honorarium, and then after that, siguro ayaw niya makita sila together ni Jojo sa entablado dahil naiiya siya. So, in short, pinirahan lang talaga niya si Jojo at pinahasa. So ito yung sinasabi sa news, no? Ito yung sinasabi sa news yung banda dito na yung magkasama sila. Ito yun, no? Galing ni Sian Gasa magkalap ng chismis, ata mo. Fully to prosecute. Ito yun, no? Nag-ugat ang problema ng March 23 nung PMPC Star Awards for TV. Sa video, makikita na tila hindi mapakali at di na komportable si Jojo Mendrez na award presenter. At makakasama dapat niya sa entablado si Mark Heras. Ang nangyari, nung nabigyan na pala daw di umano ng pera to si Mark Heras, biglang lumayas na, iniwan na siya. Kaya sinalo siya ngayon ni Rainier Castillo. Pero bigla umanong nawala si Heras. Kaya't sinalo siya ng aktor na si Rainier Castillo. Bago ang... Diba? Yun pala yun yung kinikwento. In-invite siya ni Jojo. Di umano daw, binigyan daw ng 50,000 to 100,000 para samahan lang siya sa stage. After daw makuha ni Mark Heras, lumayas na daw. Diba? Luckily, no. After that, na umexit na si Mark, so mag-isa na lang si Jojo. Tinawagan naman niya si Rainier Castillo para humalili sa kanya. So si Rainier ang kasama niya sa stage. Kaya lang, before this, nagkaroon ng matinding enkwentro on that night pa rin. Nagkapalitan ng mga masakit na salita. At sinabi ni Mark kay Jojo na pag na-itchapwera ako dito, susunugin ko bahay mo. I don't know kung anong tinake ni Mark during that night. Parang medyo wala yata sa tamang hulog ang kanyang pag-iisip. Ayaw naman natin siyang husgahan. So, dumating sa point na nagbibigay na ng threat si Mark kay Jojo kapag hindi na siya binibigyan ng pera. So, ito na yung isang example na susunugin ko yung bahay nyo, magpapangamatay ako, ginagaslight niya, and marami pa mga eksena. At medyo natakot na si Jojo. At nag-alangan niya na siya kay Mark na tipo bang parang naumpog na sa pader yung ulo, no? Nagising na sa katotohanan na talaga palang at least, okay na rin yun, no? Hinuhututan lang siya ni Mark Heras. So, babalik tayo dun sa sinabi ko sa una na hindi natin alam kung hindi ba siya pinatikim ni Mark or nakatikim ba or pinaasa lang ba? Pinirahan lang ba ng pinirahan? We don't know. Ang sigurado lang tayo is si Mark Heras at yung asawa nito ay magkasabwat. Nako, mabigat na accusations yan. Ng pinirahan si Jojo Mendrez. And tingin din ng kampo ni Jojo, no? Kaya sila nag-file ng kaso na si Rainier Castillo, including yung wife, ay magkakasabwat din sila dahil mag-best friend si Rainier at the same time si Mark. Ang goal nila, alright, na perahan ng perahan si Jojo Mendrez. So yun lang yun. Shinare ko lang sa inyo, no? Yung chika. Kasi syempre, nakikita niyo sa balita. Kasama rin pala si Rainier daw. Di umano, sabi nito, ha? Na, sino ba tong Jojo Mendrez na to? Ba't magpa-file ng kaso? Hindi ba to pinatikim? Hindi ba to pinaisa? Hindi ba to pinasubo? Bakit? After sustentuhan. Parang ano lang no? Biglang magsasampa ng kaso. Ano bang kwento sa likod nito?
Siyempre, mga marites, minsan di makatulog thinking na ano ba talaga yung issue na yun. Hindi naman talaga siya significant sa ating lahat na tipo. Bakit hindi Ma'am Heidi, alam mo na. Binigyan ko lang ng linaw para maunawaan ninyo. Ano ba talaga yung backstory nitong lintik na Jojo Mendres, Mark Heras, Rainier Castillo issue at umabot pa sa korte. So, yun lang yun guys. Anong lesson na mapupulot natin dito? So, mag-spunky lang, gano'n. Ano daw? Sana all, no? Sana all, naka-discarte ng 800,000 in less than 2 months. Sa pangapagdradrama lang. Ito pang cheese. Wait lang. Ako din. Alam nyo, wala akong pambili ng, ng bagong motor. Nadadala kayo sa drama ko. Napag-alaman ko sa maraming sources din na dahil pa ng utang ni Mark. Hiram dito 10k, hiram 20k, drama dito, drama doon. Hindi lang pala si Jojo. Patong-patong na pala yung mga hinihiraman niya. And I think no, ang conclusion ko dito bakit nagkakaganyan si Mark Heras is lulong siya sa sugal. Kasi niyaya, ayon sa kwento ni Sian Gasa, niyaya kasi siya sa casino, no? Nagyayaya kasi sa casino. And I pray na makaalis siya sa mundong ito dahil wala itong patutunguhan na maganda, been there than that. Sisira lang buhay niya dito. And, sana maayos niya yung buhay niya sa lalong madaling panahon. So, may God bless Jojo Mendres, Mark Heras, and Rainier na love triangle by Yugs. So, yun yung hindi. Ano ba nangyari kay Mark Heras? Di ba dati sikat na sikat yan? Ba't naging ganyan? Tapos, siguro nung nawala ng project, kumapit sa sugal. No? Ba't sugal pa yung kinapitan niya, no? Wala namang nananalo sa sugal. Maybe ngayon, halimbawa, pumusta ka ngayon, nanalo ka ngayon, maiinganyo ka lalo niyan eh. Susugal ka uli. Nagtayo na lang sana siya ng barbecuehan. Or nung kainitan niya, nag-vlog na lang sana siya. Nung kainitan niya, no? Kaya niya naman, from the very beginning, let's say, halimbawa, from the start, kaya niya naman celebrity siya, may pangalan naman siya eh. Or sometimes kasi ganito, no? Ganito yung nangyayari. Sanay siguro siya sa ganitong lifestyle. Then sa kakahabol niyang ganun, parang hindi niya na-afford mag-start sa umpisa uli. Kadalasan, ganun ang mga lalong nalululong sa utang eh. Kailangan i-maintain niya yung ganyan lifestyle eh. Pero sometimes kasi, pag alam mo na umaano ka na, maghigpit ka na ng sinturon mo. Pag alam mo nang nauubos na ang pera mo. 'Di ba? Kasi dumadating naman kasi talaga sa punto, hindi naman araw-araw talaga sa buhay ng tao Pasko eh. Yun, no? Tapos ganyan pa yung nangyari. Well, anyway, yung sinabi naman ni Sian Gasa, hindi naman natin alam kung confirm yan eh. Na-research ko rin lang naman. 'Di ba? Pero yung mga pinagsasabi nito ni Sian Gasa, most of it, kahit pa sabihin mong totoo yun, libelous yun eh. Hindi naman grounds, halimbawa, hindi naman grounds na ma-absuelto ka sa paninirang puri dahil nagsabi ka ng totoo. Diba? Kasi yan ang kadalasan na nasasabihin eh. Na, ba't mo ko ako sa naninira, totoo naman. Diba? May mga bagay kasi kahit totoo, hindi mo na dapat nilalabas sa publiko. Kasi, ang mga dapat mo lang ilalabas sa publiko kung yung bagay na yon ay publiko din ang maapektuhan. Di ba? Let's say, halimbawa, ako ay scammer, no? Di ba? May nai-scam ako. Pwede nyo sabihin, oy, ingat kayo kay Bungo kasi scammer yan. Baka offeran kayo ng negosyo niyan. Scam yun. Pwede yun. Pero yung sasabihin mo na, oy, si Bungo, may galis yan sa singit. Kahit ba naman totoo, let's say may galis nga ako sa singit, ano ang layunin mo? Bakit kailangan sabihin mo sa publiko na may galis ako sa singit?
Yun ay, ang layunin mo nun ay pagtawanan ako. 'Di ba? Pwedeng counted yun as paninira yun. Kahit pa sabihin mo may galis ako sa singit. Naiintindihin niyo ibig ko sabihin? Hindi sa lahat ng oras depensa yung pagsasabi ng totoo. Katulad nito, no? Ang problem nito between Mark Heras at Jojo lang, tapos ikaw ikikwento mo sa publiko yan. Mayayari ka dyan, men. 'Di ba? Inuulit ko kaya natin kinuwento sa publiko to kasi naisabi na ni Cian Gasa sa public eh. Nilabas niya na eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po munang pag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.